Japayuki ang nanay ko. Pabalik-balik na rin siya sa Japan noon hanggang sa hindi na siya nakabalik pa. Dahil nang bumalik siya ng Pilipinas ay buntis na siya at kasama niya ang Hapon na bumuntis sa kanya. Hindi naman siya pinabayaan nito. Sinamahan niya ang nanay ko at pinakasalan dito sa Maynila. Bumili sila ng bahay at lote na matitirahan. Nagtayo na rin sila ng mini grocery para may mapagkukunan ng pang-araw-araw. Hanggang sa nagsilang na nga ang nanay ko at ako ang batang yon. Masayang masaya ang mga magulang ko. Minahal at inalagaan nila ako ng husto. Pero pagsapit ko sa edad na 5, umalis ang tatay ko. May mga pulis na dumating sa bahay namin kasama ang ilang mga kawani ng embahada ng Japan at may mga otoridad din galing sa Japan. Dinakip nila ang tatay ko dahil sa may nagawa pala itong krimen sa Japan. Walang magawa ang nanay ko nang isinama na ng mga otoridad ang tatay ko. Mabuti na lamang at hindi siya nadamay. Magmula noon ay hindi ko na nakita pa ang tatay ko. Nalungkot ako sa pagkawala niya. Inalagaan naman ako ng nanay ko. Pinuhay niya ako ng solo. Lumaki akong magandang bata. Nakuha ko ang kutis at mata ng tatay ko. At nakuha ko naman sa nanay ko ang magandang hugis ng kanyang mukha. Kaya agaw pansin ko sa eskwelahan maging sa lugar kung saan kami nakatira. Pero kalaunan dahil na rin sa taas ng pangangailangan namin at sa laki na rin ng gastusin namin, nabaon sa utang ang nanay ko at nalugi ang itinayo nilang negosyo ng tatay ko. Nalungkot din ako sa nangyari dahil kaming dalawa lamang ng nanay ko. Hindi ko alam kung paano kami mabuhay at kung saan kami kukuha ng mga pang-araw-araw namin, lalo na at malayo ang mga kamag-anak namin. Natakot akong baka matigil ako sa aking pag-aaral, lalo na at graduating na ako sa high school. Pero gumawa ng paraan ng nanay ko. Kahit nasa edad na halos mag-40 na, ay bumalik siya sa dati niyang trabaho. Sa isang bar kung saan siya nagsimula bago siya magpunta sa Japan. Kilala niya at kaibigan niya ang may-ari. Kahit sa ganitong edad kasi ng nanay ko ay hindi pa rin maikukuble ang angkin niyang ganda. Dahil maalaga siya sa kanyang sarili, lalo na ang kanyang katawan. Na kung titingnan ay parang nasa edad 30 lamang ito. Nagtrabaho siya bilang waitress nga lang at hindi naman guest relation officer. Tutol ako sa pagtatrabaho niya sa bar pero paliwanag niya sa akin. Wala naman siyang alam na trabaho para mabuhay kaming dalawa. Nagpatuloy si nanay sa pagtatrabaho hanggang dumating na nga ang araw na magtatapos na ako ng high school. Pero ang inaasahan kong titigil siya sa pagtatrabaho ay hindi naman nangyari. Dahil sabi niya magpatuloy daw ako ng college para mas maganda ang trabahong makuha ko. Sinubukan kong hanapin at kontakin ang tatay ko sa paraang alam ko. Pero hindi ko siya makita kahit saang social media platform. Sinunod ko ang kagustuhan ng nanay ko. Nag-aaral ako ng college kahit na masaya ko, masama ang loob ko. Mali ako pero hindi ko siya maintindihan. Para sa akin, hindi na siya dapat na magtrabaho pa sa bar. Hanggang sa tumuntong na ako sa third year ko sa college. Nasa edad 19 na ako noon. Umaga, nagmamadali ako noon na makasakay sa isang UV Express. Tamang-tama naman at may isa pang bakanting upuan. Nang makaupo ako ay napansin kong isang lalaki ang katabi ko na dahil sa masikip at nasa bandang likuran na ng sasakyan ako nakapwesto. Medyo naiirita na ako sa kanya dahil nga halos nakapatong na siko niya sa aking hinaharap. Napatingin ako ng masama sa kanya.
Kaagad naman siyang humingi ng pasensya sa akin. Napansin kong pareho kami ng school ID. Kaagad naman niya akong kinausap nang mapansin din niya ang ID ko. "Doon ka rin? Anong course mo?" tanong niya sa akin. Ang nasagot ko ang tanong niya ay ibinalik ko rin ang tanong niya sa kanya. Sinabi niya ang pangalan niya at ganun din ako. Nakilala ko si Gray bagong lipat siya sa university. Magkaiba kami ng course. Magmula na makilala ko siya ay madalas ko na siyang makita. Madalas niya akong hintayin sa paglabas ko. Madalas sabay kaming kumakain at umuwi. Masaya ako kapag kasama ko si Gray. Nahahawa ako sa masayahin niyang buhay. Yung tipong walang iniisip at walang problema. Nakapasok ako sa mundo niya hanggang makilala ko ang mga barkada niya. Natuto na rin ako ng mga bagay na pinagkakaabalahan nila, mga bisyo tulad ng yosi, hanggang sa tinuruan na rin ako ni Gray na tumikim ng alak. Isang araw habang ako ay pauwi na sana sa bahay, hindi ko makalimutan ang araw na yon. Inarang ako ng mga barkada ni Gray. Birthday niya at nagkaroon ng handaan sa bahay nila. Hindi na ako nagpaalam sa nanay ko. Araw yun ng Biyernes. Pagkagaling namin sa school, tumuloy kami sa bahay nila Gray kasama ang mga barkada namin. Isang sakay lang ng jeep mula sa university namin. May kalakihan din ang bahay nila. 2 palapag. Parehong nasa gobyerno ang trabaho ng mga magulang niya. Nag-iisa siyang anak kaya sunod ang luho niya. Halos wala namang ibang bisita si Gray, kundi kami-kami lang din ng mga barkada. Kaagad naman kaming inasikaso ng mami niya. May mga handa rin naman siyang mga pagkain. Habang kumakain nga kami, iniwan na kami ng mami niya dahil may importante pa daw itong lakad kasama ang daddy niya. Naiwan kami ng mga barkada kasama si Gray. 6 kaming lahat. Kami lang din ang tao sa bahay nila. Kaya sabi sa amin ni Gray, magpa-party daw kami. Hindi ko na iniisip na kung ako lang ang babae na nag-iisa. Basta masaya ako dahil ngayon lamang ako nakaranas ng ganito. Pagkatapos namin kumain ay binuksan na ni Gray ang ilaw na may iba't ibang kulay. Inilabas na rin niya ang 2 niyang malaking mga speakers at nagsimula na siyang magpatugtog. Naglabas na rin siya ng mga inuming alak. Isa-isa niya kaming inabutan ng baso na sinalinan naman niya ng hawak niyang bote ng alak. Dahil gabi na rin at kami lamang ang tao sa bahay nila, nagsimula na kaming nagsayawan. Nag-enjoy kaming lahat. Hindi ko na iniisip pa ang nanay ko. Nakalimutan ko nang hinihintay niya ako sa bahay. Pakiramdam ko, nasa ibang mundo ko. Nagtuloy-tuloy lang ang pag-inom namin ng alak hanggang naramdaman ko na lamang na nahihilo na ako sa kalasingan ko. Bigla akong napaupo sa upuan. Nang mapansin naman ako ni Gray ay kaagad na lumapit ito sa akin. Tinanong niya ako kung kaya ko pa. At sabi pa niya magpahinga na daw ako. Ang 4 naming barkada ay nagpaalam na rin. Hindi na ako nakatayo pa. Inalalayan niya ako paakyat sa taas ng kwarto niya. Kahit pasuray-suray at nanlalabo na ang paningin ko ay pinilit kong umakyat sa hagdan. Habang nakaakbay ako kay Gray. At matapos ang ilang hakbang ay narating namin ang pintuan ng kwarto ni Gray. At pagkapasok ko nga ay kaagad akong bumagsak sa malambot na kama. Pati haya akong humiga at pumikit na. Walang laban ang katawan ko sa alak na ininom namin. At isa pa, di naman ako talaga ganong kalakas na uminom ng alak. Mahina pa ang alcohol tolerance ko. Saglit akong napapikit nang maramdaman kong may mabigat na dumagan sa akin.
Napadilat ako at kahit malabo ang paningin ko ay naaninag ko si Gray. Hinalikan niya ako sa mga labi ko. Naitulak ko siya pero wala naman akong lakas. At isa pa ay nagustuhan ko naman ng ginagawa niya. Gusto ko tumanggi pero ayaw ng katawan ko dahil gusto niya ang kiliting dulot ng ginagawa ni Gray. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nang balatan niya ang saging at kaagad nga niyang sinunggaban ang sariwang pinya ko. Gigil siyang hinigop ang lakas ng aking pinya. Para naman akong nawalan ng ulirat sa ginagawa niya. Unang pagkakataon akong nakatikim ng ganito, lalo na nang magsimula na siyang magbungkal ng sakahan ko. Nahirapan siya dahil unang pagkakataon na matataniman ito. Di nagtagal, nagtuloy-tuloy at naging smooth na ang pagsasaka niya at pag-araro. Sa una ay parang ayaw ko pero wala na rin akong magawa dahil mapilit si Gray at gusto ko rin naman. Nagawa niya ang gusto niyang mangyari. Pareho kaming nasarapan sa pinagsaluhan naming handaan. Kaming dalawa lang kaya sobra akong napagod. May hapdi akong nararamdaman pero mas nangibabaw ang tuwa at saya. At sa sobrang pagod ko nga nakatulog ako. At pagising ng umaga ay iba na ang suot kong damit. At pagbaba ko ng hagdan ay nadatnan ko ang mami ni Gray. Pinahiram pala niya sa akin ang damit niya. Kumain na daw muna ako bago ako umuwi sa bahay. Tinanong niya ako kung boyfriend ko ba daw si Gray. Pero wala akong nasagot kundi ang sabihin na magkaibigan lang kami. Okay lang naman daw dahil sanay naman na siyang may dinadalang babae sa bahay, si Gray. Sabi pa ng mami ni Gray. Kaagad akong napatingin sa CP ko nang bigla itong tumunog at napansin kong marami ng missed calls mula sa nanay ko. Sinagot ko ang tawag niya at sinabi ko nang pauwi na ako at dito lamang ako sa barkada ko. Naramdaman kong nakahinga ng maluwag ang nanay ko. Kung kanina, mabigat ang tono ng boses niya dahil sa pag-alala sa akin. Umalis si Gray kasama ang daddy niya. Salita ng mami ni Gray nang mapansin niyang umikot ang paningin ko sa paligid. Dahil hinanap ko siya. Ngumiti na lamang ako at pagkatapos kumain ng konti dahil masakit pa ang ulo ko at nahihilo pa ako. At nagpaalam na ako na uuwi na. Nakaramdam ako ng lungkot nang hindi ko makita si Gray. Lumabas na ako ng gate nila at tamang-tama may taksing dumaan. Sumakay na ako. At bago mag-alas 11 ng umaga, nakarating na ako sa bahay. Nakaabang sa pinto ang nanay ko at kaagad nga akong niyakap na makita niya ako. Hindi na ako nagsalita pa. Tuloy ako sa loob nang may napansin akong isang lalaki na nakaupo sa sopa. Hindi ko siya pinansin kahit nakangiti at nakatingin pa siya sa akin. Nakasuot ng jersey at nakashort lamang. Mukhang dito na rin nagpalipas ng pagdamag ang lalaking ito. Pumasok na ako sa kwarto ko at kaagad na nagpalit ng damit ko. Nagpahinga ako ng konti. Tiningnan ko cellphone ko pero wala namang bago. Inaasahan kong tumawag o mag-text man lamang si Gray pero wala. Kaya nalungkot ako. Maya-maya ay narinig ko na naman ang boses ng nanay ko. Lumabas na daw ako ng kwarto ko para kumain. Kaagad naman akong lumabas. Nakahain na sa lamesa ang pagkain. Masarap ang ulam, tinolang manok. Siya nga pala anak si Dave, boyfriend ko. Kahit inaasahan ko sasabihin ng nanay ko sa akin ay nagulat pa rin ako. Nakangiti naman si Dave sa akin. Kumain na kami at habang kumakain ay panay naman ang tanong niya kung saan talaga ako nanggaling. Paulit-ulit din ang sagot ko. Mukhang mabait naman si Dave. Mas bata siya ng maraming taon kaysa sa nanay ko.
Sabi pa niya, bahala daw ako kung ano ang itawag ko sa kanya. Mukhang masayahin din naman siya. Pagkatapos ko kumain ay nagpahinga na muna ako sa kwarto ko. Hawak ko ang cellphone ko. Gusto kong kausapin si Gray pero parang may pumipigil sa akin na hindi dapat ako ang maunang mag-text o tumawag sa kanya. Kinabukasan, linggo, wala pa rin pasok. Pakiramdam ko, mabagal ang takbo ng oras. Gusto ko nang makita uli si Gray. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hinahanap-hanap ko siya pati na ang ginawa niya. Gusto kong gawin niya ulit sa akin ang ginawa niya. Araw ng Lunes, maaga akong nagbihis para maaga rin makapasok sa school. Nagmamadali akong pumasok sa gate para mahanap si Gray. Gusto ko siyang kausapin pero hindi ko naman kaagad siya nakita. Hanggang nakita ko siya pero napansin kong iniiwasan niya ako. Tinawag ko siya, narinig niya ako. Tumigil siya at kinausap niya ako. Bakit mo ko iniiwasan, Gray? Bungad kong tanong sa kanya. Pasensya ka na, Nessa. Kailangan kitang iwasan. Ayaw pa ng mga magulang ko na magkaroon ako ng girlfriend. Sa narinig ko kay Gray ay nangilid ang mga luha ko sa mga mata ko sa galit. Isang malakas na sampal ang binitawan ko na tumama sa kanyang bahagi ng kanyang kanang pisngi na kaagad niyang namula. Kaagad akong tumayo sa kanya. Nagtuloy ako sa washroom. Doon ko ibinuhos ang lahat ng luha ko. Nang mag-uwian ay kaagad akong umuwi sa bahay at nadatan ko nga ang nanay ko kasama si Uncle Dave, ang boyfriend niya. Ilang araw ang lumipas, napapansin kong mukhang mabuting tao naman si Uncle Dave. Pakiramdam ko nakatagpo ako ng pangalawang ama. Hanggang isang gabi dumating si Uncle Dave na sobrang lasing. Ngayon ko lamang siya nakitang ganito. Ang alam ko kasi hindi naman siya umiinom ng alak. Ang pagkapasok niya sa pintuan ng bahay ay bigla na lamang siyang bumagsak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil pumasok sa trabaho ang nanay ko. Pinilit kong itayo si Uncle Dave para mahihiga sa sofa. At nagawa naman namin. Kumuha ako ng palanggana na may lamang tubig at bimpo para punasan siya. Pinalitan ko na rin siya ng suot niyang damit dahil may amoy na ito at dahil sa suka niya. Pati ang pang-ibaba niya ay pinalitan ko na rin. Sobrang lasing si Uncle Dave. Pinabayaan lamang niya ako sa ginagawa ko sa kanya. Naalala ko tuloy noong nalasing din ako at biglang pumasok sa isip ko ang ginawa sa akin ni Gray. Noon, napatitig ako sa katawan ni Uncle Dave. Nakaramdam ako ng kakaiba. Walang malay si Uncle. Sinubukan kong kapain ang nasa harapan niya at walang reaksyon mula sa kanya. Nanginginig ang mga laman ko. Itinuloy ko ang gusto ko. At biglang umalagwa ang kanyang iniingatan at itinatagong. Nabigla ako nang biglang may humawak sa batok ko. Idiniin niya ang ulo ko. Walang pagtanggi sa akin. Ginawa ko kung ano ang dapat. Si Uncle na kanina ay mahina. Ngayon ay bigla itong nagising. Nang magsimula na ako sa kanya, masayang masaya si Uncle sa ginawa ko sa kanya. At dahil hindi siya makabangon, ako na ang gumawa ng lahat. Ang pananabik ko kay Gray ay sa kanya ko ginawa. Hanggang sabay na rin kami ni Uncle Dave na nakatapos. Pumasok na ako sa kwarto ko at natulog na. Maaga akong bumangon kinabukasan at dumating na rin ang nanay ko. May dala siyang almusal. Kumain na kami at gising na rin si Uncle Dave. Pinakikiramdaman ko siya kung ano ang sasabihin niya. Pero wala akong narinig na anuman mula sa kanya.
kundi ang usapan nila ng nanay ko na dahilan ng pagtatampo niya kung kaya siya naglasing. Narinig pala niyang may kausap ang nanay ko sa cellphone kagabi habang nasa trabaho sila. Isang lalaki, kaya nag-aaway sila. Kaya yun din ang dahilan ng maaga niyang pag-uwi. Napatingin naman ang nanay ko sa akin bago siya magsalita. Ang taong kausap pala ni nanay kagabi ay ang tatay kong Hapon. Napatayo ako mula sa kinauupuan ko nang marinig ko ang sinabi ng nanay ko. Pinakalma niya ako at nagsimula na siyang magkwento ng usapan nila ng tatay ko. Ayon sa nanay ko, kakalaya lamang daw ng tatay ko mula sa kulungan. 2 buwan lamang ang lumipas. Humihingi ng tawad ang tatay ko sa akin sa nangyari. Ngayon daw na nakalaya siya, balak niya akong kunin. Lalo na at nalaman niyang may iba na ang nanay ko. Aayusin lamang daw niya ang mga kailangan niyang ayusin at pagkatapos ay uuwi daw siya dito sa Pilipinas. May sariling kumpanya sa Japan ng mga magulang ng tatay ko at siya ang nagmana nito. Masayang masaya ako sa mga narinig ko kay nanay. Nagkaroon ako ng pag-asa na makita uli ang tatay ko. Tuwang-tuwa naman si Uncle Dave sa akin, lalo na at nalaman din niyang mas pipiliin siya ng nanay ko kaysa sa tatay kong Hapon. Nagpatuloy ako sa pag-aaral ko at sa ngayon hinihintay ko na lamang ang pagdating ng tatay kong Hapon para magkasama na kami. Plano kong sa Japan na tumira pagka-graduate ko sa college. Ito na muna ang kwento ko, Kuya Roms. Nessa.